Uy, nakahanap ako ng baked oysters dito sa Lipa! Oh my gosh! At dahil catering is life, motherhood is lifer, and TikTok is lifest. Alam niyo ba mga kamarichef, ang tagal ko nung naghahanap ng restaurant na nagsuserve nito dito sa Lipa. Para akong dinala sa BGC or sa Tomas Morato sa Quezon City. Ganun yung pakiramdam ng place na to. So ang storya mga kamarichef, magpapakarwash ako tapos umulan. Bakit ganun ano? Tuwing may plano ako magpakarwash, tsaka siya umuulan. And sakto pa, day off ko. So talagang excited ako lumabas. So sinama ko na yung mga bata. Tapos sabi ko kay mama, total malapit naman na Mother's Day. And I'm sure I'm really busy on that day. Ilabas na kita. Kumbaga, in advance ko na yung Mother's Day celebration. At talagang dito ko siya sa Lucky Bird dinala kasi nga alam ko may car wash. Tapos balita ko, kasi dumadaan to sa feeds ko eh. Balita ko talaga, ubod ng sarap yung kanilang crispy pata, which is favorite ng mama ko. Oh, syempre kukonsintihin natin. Para ano pa bang isa-celebrate kung hindi ibibigay ang gusto, di ba? So basically, we really came here for the crispy pata. By the way, itong Lucky Bird is located sa Dagatan. Basta this is the highway dun sa may kanto ng Lipa na stoplight na intersection na pag kumanan ka, it's a long strip of restaurants. May mga rancho, may mga cafe, meron din country club dito sa area na to. Tapos, andito kasi yung view ng bundok na Malarayan. Kumbaga, nagbundok hopping kami from Cuenca to Lipa. So, ayun na nga, we came here for the famous crispy pata. And I also know na may car wash. Kaya sabi ko, habang kumakain kami, magpapacar wash ako. Pagbuklat namin ng kanilang menu, I saw that it was very interesting. It actually started with the salad. What they suggested na orderin namin is burrata salad, but my eyes went to the kesong puti salad. Tama na naman ang hinala ko eh. Kailangan i-vlog to. Kaya sabi ko sa anak ko, anak, wait! Huwag niyo munang kakainin ng mga in-order natin. Kailangan ma-videohan. And dumating na nga yung mga order namin mga kamarichef at sinut ko muna kasi talagang sobra sabi ko, pwede talaga to i-post as in. Hindi ako mapapahiya dito. I'm the type of person who easily gets impressed when you incorporate fruits sa pagkain. So ito mga kamarichef, yung salad na sinasabi ko, yung kesong puti. So meron siyang walnut na nakakaramelize, tapos green apples, meron siyang grapes at saka pomelo. Tapos mga kamarichef, meron siyang toge. And napakatalino sa part na sinunog yung kesong puti. So may iba siyang flavor na binubuga. Tapos yung vinaigrette nila is so good. Ito namang burrata salad, akala ko ordinary lang. Meron siyang mga dragon fruits, mangga, cherry tomatoes, grapes, tapos reduction ng balsamic yung ginamit nilang glaze. Although yung burrata salad is something na parang sabi ko ayoko. Pero nung nakain ko na siya, ang sarap. So ito na, dumating na nga yung pinakahihintay ng nanay kong pasaway. Marami na kasing disappointing na crispy pata nakain si mama. Kaya kita nyo naman sa reaction niya yung gulat factor. Legit talaga yung review ni Papa J sa Recinto dito. And ang sarap talaga nung crispy pata. Kaya umorder kami. And totoo siya mga kamarichef. Sobrang sarap niya. Ang nipis ng balat, ang lutong, tapos mga kamarichef, pwede mo nang simutin yung buto. Even yung mga joints, ang lambot. Talaga wala kang matitira. Simot, sagad. Umorder pa kami ng isa pa, o diba? Ang tindi. Just when I thought we already ate the best, the baked oysters arrived. And I tell you mga kamarichef, na wala yung sakit ng katawan ko. It's just like the oysters that I watch sa mga vlog ng iba kong mga content creators na pinapanood. It's big, it's fresh, tapos ang perfect nung pagkaka-oyster niya. And hindi lang basta cheese yung nilagay nila. It has garlic, it has spinach, it has cream cheese, and it's topped with mozzarella cheese. Yung lasa ng topping niya, hindi natakpan yung lasa ng oyster. Mas na-elevate niya yung pagkaka-seafoody ng oyster. Ang sarap mga kamarichef. Dumating kami dito at around 5 p.m. So it was just right kasi nagsiset up na yung banda. As someone na sanay na may nightlife, I was really happy na may gantong setting. Kasi mga kamarichef, napansin ko dito sa Batangas, parang konti lang yung nightlife. And as someone na dayo, medyo naging struggle ko siya personally na after work, wala akong mapuntahan. Kaya sobrang tuwan-tuwa ko nung nakita ko may banda or yung parang acoustic band. Tapos di naman ako umiinom ng alcoholic beverages. Pero meron din dito sa Lucky Bird. But we opted to order, alam mo yun na, kape.
Ang bongga dito sa Lucky Bird ha, dinadaan-daanan ko lang to noon pero hindi ko talaga in-expect na ganito yung mga food nila tsaka drinks. Meron silang pistachio latte mga kamare-chef. Meron din silang biscoff pero itong pistachio, nagulat ako sa lasa. Wala na naman akong maling in-order. I love it! So, sobrang sarap nitong pistachio latte. I asked my daughter to try it because it's really, really, really pistachio-y. Pero mga kamare-chef, hindi siya nakakaumay. Hindi siya overpowering sa lasa ng kape. Balanse eh. I think this is my new favorite coffee. Maayos yung banda na pinili nila. Yung intonation tsaka yung diction and pronunciation nila, maayos. So, hindi nakakairita pakinggan while nakatambay ka. By the way, they have a venue upstairs. Tapos napausyoso na ako. Ang ganda ng CR nila. Nagki-cater sila sa taas and kaya daw ng venue nila sa taas ng 60 packs. O, diba, bongga? They have a bar. So, nagsuserve sila ng alcoholic beverages. Yun nga kasi may nightlife sila dito. Ang astig, diba? Oh, ganda! So, ayan, para sa mga katulad kong hindi alam na may nightlife dito sa Dagatan, mga kamare-chef, bisitahin nyo na si The Lucky Bird sa Gastro Lounge. So, you have the gastronomic experience and you can lounge around. Plus, pwede ka pang magpa-car wash. Ayan, so dito na nagtatapos ang vlog na hindi dapat i-vlog pero vlinag ko na. Ayun lang mga kamare-chef. I hope you guys like this video. Bye-bye!